Mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong mga kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ni Attorney Harry Roque about po kay dating Pangulong Duterte na ayon po sa kanya ay talagang hindi po yung paninindigan po ng ating dating Pangulong Duterte ay hindi po kayang baliin. Lalong-lalo po yung sinasabi po ni Atty. Roque na kailanman ay hindi hihingi ng pabor sa mga Marcos ang dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo daw sa ginawang kidnapping sa kanya, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, pakinggan po natin si Atty. Harry Roque, mga kababayan, at kasama po si Maharlika. Pakinggan po natin. Mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor sa mga Marcos. Dahil sa mulat-mula, ayaw niya sa mga Marcoses. Binanggit kasi ni Kaufman sa kanyang interview na 100% mapapauwi ang Pangulong Duterte kung makipag-sit down siya o imbitahin siya ni Marcos Jr. Can you comment on that? Well, I stand corrected. Yan pala yung pang-apat na beses na nagsalita ako. Pero hindi ko siya in-address as a matter of legal strategy. Tinanong ko lang, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba makikiusap si Tatay Digong para siya ay makalaya sa dahig? At sinagot ko yan. So I stand corrected. 4 na beses pala ako nagsalita. Nag-react ako dun sa sinabi niya na 100% mapapalaya si Tatay Digong kung iimbitahin siya ni Marcos Jr. at sasabihin niya kung bakit dapat siyang payagan na umuwi nga si Tatay Digong. At ang sabi ko bilang dating tagapagsalita at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor sa mga Marcos. Dahil sa mulat-mula, ayaw niya sa mga Marcoses. Diba? Nagsimula nga siya ng political career niya. OIC Vice Mayor siya. Sumama siya dun sa Aus Marcos Movement noong 1986 kasama ang kanyang nanay, kaya siya naging OIC. Pagkatapos niyan ay pinayagan nga niyang ilibing si dating Presidente Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, pero hanggang dun lang ang kanyang ginawang tulong sa mga Marcoses. At nung kampanya, talaga namang tinutulan niya ang pagtakbo ni Inday Sara kasama si Marcos Jr. Tinawag niyang weak leader ang Marcos Jr. at later on, nung linunsad ang maisog, tinawag na nga niya na si Marcos Jr. ay bangag. So, sa ganyang konteksto, parang ang aking palagay lang, hindi papayag si Tatay Digong na makiusap sa mga Marcos. At alam din natin ang mga pangyayari na si Marcos ang nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig. At yan naman ay paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara. So kung yan ay uulitin ko, bakit siya masasaktan? Kapag nanggaling kay VP Sara na sariling anak ni Tatay Digong, di siya nasasaktan. Pero pag ako nagsalita, masasaktan siya. Hindi naman ata tama yun, no? Dahil yan naman ay katotohanan na alam ng lahat ng Pilipino at ang nababahala lang ako, kung hindi talaga niya naintindihan ang papel ng mga Marcos sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig, anong depensa ang ilalabas natin doon? Paulit-ulit nang sinasabi ni Inday Sara yan na talagang nakipagsabwatan lang ang mga Marcos at sa ICC para nga mawala yung problema ng mga Marcos sa Pilipinas. At yan nga si Tatay. Ayaw ko nang masyado kitang i-extract doon sa interview na yon, yung written interview, kasi nagbigay ka na ng statement. But if you want to add more about dito sa issue na to, bago tayo mag-move forward sa SONA ni Bangag. Well, ako naman, no, ihiwalay po natin yung issue ni Tatay Digong at saka yung kanyang pagkakakulong kung ano mang issue na meron tayo sa isa't isa. Kasi kung nagpapansin mo, no, yung isang nagagalit sa iyo dahil sa mga birada mo sa Alputera, ginagamit ngayon yung kanyang periodiko, yung kanyang tabloid para talagang tirahin ako, no? Pero sa akin, well, okay lang yan kasi yung tao namang yun, kahit papano, napaglikuran ko naman yan. Yan naman ay dinala ko yung kaso niya sa laban sa WAD Committee sa Korte Suprema dahil naniniwala ako sa karayaan ng malayang pamamahayag. At siyempre, hindi rin ako tututol doon sa mga paggamit ng kanyang tabloid para tirahin ako, no? Dahil karapatan niya yan. Pero sana, ilagay nila sa tamang perspektibo. Ang pinag-uusapan natin dito, kalayaan ni Tatay Digong
Maraming nagdanais na makalaya si Tatay Digong, kaya nga nag-iisip ng iba't iba pang mga paraan habang wala pang resulta doon sa inaatupag ni Kaufman. Yes, ayan, malinaw yan ang statement ni Spokes Harry Roque patungkol na sa Kaufman issue. I hope naliwanagan ng lahat at based sa iyong sagot, no, Spokes Harry, ay talagang nandoon yung respeto mo sa pamilyang Duterte na talagang andyan ka pa rin sa kabila ng kapalaran na nangyari sa iyo sa pagtatanggol sa Pangulong Duterte. Kaya pareho tayong kapalaran, maraming fabricated crimes na ginawa sa atin ang Marcos Jr. Well, siguro hindi mo rin maaalis sa akin na masaktan ako na makarinig ng ganyang mga salita galing sa isang dayuhan na I'm sure is very well paid. Dahil ang aking kapalaran, sinisisi talaga ako ng lahat ng mga kaibigan ko at kamag-anak ko sa Pilipinas. Bakit ba isinugal mo lahat para sa mga Duterte? True. Ang sagot ko, kasi sa tingin ko, ang pagiging tapat, mahirap nang makita ngayon, lalong-lalo na sa larangan ng politik. So tama po yan, isinugal ko ang lahat para sa mga Duterte at ngayon, natalo tayo. Kaya nga hindi ako makauwi. No? At ako ay meron nag-aabang na warrant of arrest. Pero hindi po ako nagsisisi. Kasi gusto ko naman matutunan ng mga anak ko at yung mga kabataan na dapat pag ikaw ay manilbihan ka na tapat at manilbihan ka hanggang hulihan. Kaya nga po, pilit na akong pinapauwi ni Mr. Kaufman. Pero hindi po ako pwedeng umuwi. Hindi ko po papayagan na mawalay kita Tatay Digong dahil yun naman po ang pangako ko. Hanggang sa huli, sasamahan ko po siya. At dahil sinugal ko na po ang lahat, kung talagang ang lalabas dito ay natalo ako sa sugal, so be it. Be it. Yeah, that's true. The same thing with me. Ayan, so pero hindi tayo papayag na matalo tayo sa sugal ng forever. Dapat sa huli, tayo ang mananalo. Kaya naman patuloy pa rin tayong lumalaban, no, Spokes? Ikaw, ako, at ang ating mga kababayan. Mga tambay, nakakalungkot man po marinig na sa kabila po ng ginawa po ng dating Pangulong Duterte na maipalibing ang magulang ng Pangulong Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani. Ganyan po ang nangyari po dahil po sa politika. Dahil po sa politika at syempre po dahil po sa pagiging greedy, kaswapangan sa kapangyarihan nung makabalik. Yan po, ayon po kay Spokes Harry, dating spokesperson po ng ating dating Pangulo. Talagang kailanman po ay nanaisin pa ng dating Pangulong Duterte na mamatay sa kulungan sa ICC kaysa humingi ng pabor sa pamilya Marcos. Totoo naman po yun. Dahil nga po mismo ang Vice President na at si Harry Roque na isang magaling na abogado na alam po nila ang ginawa ng administrasyon po ng pamilya Marcos, lalo-lalo ang Pangulong Marcos sa pagkidnap. Kidnapping ang ginawa nila Hindi nakakuha ng proseso ng batas. Due process ang dating Pangulo at nakipagsabwatan sa ICC. Yan po ay tahasang sinasabi po ni Vice President Sara Duterte at ni Harry Roque, ni Atty. Roque. Nakipagsabwatan ang Pilipinas, ang administrasyon ng Pangulong Marcos sa ICC para po mawala yung problema nila sa mga Duterte. Dahil po halos totoo po, 100% po, 100% po na totoo ang mga sinasabi ng dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Di po ba? Lumalabas na po talaga ang katotohanan, lahat. Kaya nga po ito na ipatapon dahil matindi po ang susunod. Kung si dating Pangulong Duterte ay nasa Pilipinas, yan po ang pinakamalaking problema ni Marcos Jr. ayon kay Atty. Roque. At syempre pati po siya, sinagot na rin niya po yung issue kay Atty. Kaufman na talagang inililihis. Inililihis po ito Komento ko po, nililihis na lang po ni Atty. Kaufman yung issue, yung kanyang kakulangan doon sa kanyang pagiging abogado na hinihiling ng pamilya at ng taong bayan na yung interim release number 1 na pansamantalang kalayaan sana pero hindi po magawa ng Atty. Kaufman at nililihis pa ang issue dito po sa kay Atty. Harry Roque. At syempre kasama na rin po dito po kay Ma'am Hanalet Abansenya. Hindi po ba? Kaya nga po nilinaw ni
ni Harry Roque na talagang yung kanyang kapalaran, yung kapalaran niya po kasi dahil nandun yung pagiging tapat. Yung pagiging tapat niya kay dating Pangulong Duterte bilang nakapaglingkod siya bilang spokesperson ay hindi matatawaran. Dahil siyempre po, alam naman po ni Harry Roque na sila ay pinupolitika lamang. At pati siya ay sobrang politika. Kaya nga po ayon sa kanya may warrant of arrest na siya na naghihintay sa Pilipinas. Pero kailanman ay hindi niya po iiwanan ang dating Pangulong Duterte hanggang sa huli. Kaya nga po ang hinihilingalan po natin, lalo-lalo po ng sinasabi nga din po ng pamilya Duterte at ni Atty. Roque, yung pagtatrabaho. Hanggang ngayon kasi walang resulta yung trabaho. Yung trabaho po ni Atty. Kapman ay wala pang resulta, ilang buwan na. 5 buwan na po na nagtatrabaho bilang abogado ay wala pang nakikitang resulta ang sambayanang Pilipino. Kahit po si Atty. Roque ay nababagalan dahil kung ikaw talaga ay isang legal counsel na talagang ang iyong kliyente ay hahanapan mo lahat ng pamamaraan. Di po ba ganon? Lahat ng pamamaraan ay gagawin mo. Lalong-lalo na alam mo ang nangyari dahil nakikita po yan sa buong mundo kung ano talaga nangyari sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Sabwatan, kidnapping ang ginawa. Pero pagdating po dito kay Atty. Kapman, para pong usad pagong, para pong pagong kabagal ang kanya pong mga aksyon. Kaya po naiinip po at talagang kukwestiyonin po ito ng isang abogado at may kaalaman din po sa batas, lalo-lalo po sa international law. Hindi po ba? Kaya po si Atty. Roque, talagang sa kanyang sarili, bakit ayaw gawin lahat ng pamamaraan ni Atty. Kapman dito po sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Una-una, walang jurisdiction sa ating bansa. Ang ICC, walang jurisdiction eh. Di po ba? Napakaraming question ang tatanungin mo. At hindi rin po nila sinunod yung kanilang Rome of Statutes. Di ba? Na bago sila kumuha ng isang akusado, kailangan po ang proseso ay manggagaling ang proseso sa jurisdiction ng Pilipinas. Di ba? Sa ating korte. Wala Lahat po puro po paglabag at hindi nasunod ang mga proseso ng batas. Kahit po ang Rome of Statutes ng ICC. Nakita naman po natin lahat yan. Kung ano ang nangyayari. Kaya dito po mga tambay, nagsasakripisyo po sa nangyari po ito dahil nga po nung makabalik po sila sa kapangyarihan, ay ayaw na po na mawala ng mga taong ito sa kanila. Ang hirap po kasi mga kabayan, real talk. Nung makabalik po sila sa kapangyarihan, may bit. May karga-karga. May karga-kargang bisyo umano. At hindi basta-basta bisyo ang karga-karga nila. Kaya nagkakawindang-windang ang kanilang pamamahala. Hindi po ba? Dahil matindi po yung bisyo na karga-karga, issue sa kanila. Pulburon, coke. Hindi po basta-basta bisyo yan, mga kabayan. Nakakasira po yan ng ulo. At nakakasira po yan ng mga desisyon, diskarte. Lalong-lalo kung ikaw pa ay isang pangulo. Hindi po ba? Kaya nga po ang dating Pangulong Duterte, sinabi ni Harry Roque, umpisa pa lang, hindi na niya gusto si Pangulong Marcos. Hindi niya na gusto. Kaya nga tinatawag niyang weak leader. Kaya lang, ang matigas lang po kasi ang ulo. Matigas po kasi ang ulo. Komento ko po, naging matigas lang po kasi ang ulo ng ating Vice President. Hindi po siya nakinig kay dating Pangulong Duterte. Excuse me po. Hindi po kasi siya nakinig Dahil sinabi na nga ni dating Pangulong Duterte na yan, weak. At yan ay sinasabing may karga-karga pa yan. Di po ba? Ano sinasabi ni dating Pangulong Duterte? Isa yung pulburon. Gumagamit ang pulburon yan. Kaya nga nung pinupolitika na, di po ba, pinupolitika na si Vice President at pinababagsak na nila dahil sa confidential fund, inumpisahan na nila nung kalagitnaan matatapos ang taon ng 2022, binakbakan na po nila yan. Di ba? Pagpasok ng 2023, binakbakan na po nila
pilit na po nilang pinababagsak ang Vice President. Diyan na po lalong nagalit at syempre po hindi matanggap ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga po nung mabuo ang maisog, diyan na po binuhos ni dating Pangulong Duterte ang talagang pagkatao at tunay na pagkatao ng Pangulong Marcos. Diyan niya na po tinawag, di po ba, ng bangag. Yan ay bangag. At lumabas na rin po, syempre si Cathy Binag, sila Jonathan Morales na nagpapatotoo. Kaya lang po, hindi po sila makakuha ng matibay na makakasama at makakakampi. Sana po mga kabayan, kung dito po, kasi iba na po ang may hawak ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Sana po magkaroon po sana ng pagkakataon si Senator Marcoleta na suportahan po sana si Jonathan Morales at si Cathy Binag dito po sa issue ng pulburon. Sana po imbestigahan po ni pangunahan po sana ni Senator Marcoleta yung issue po ng pulburon ni nahawak na mga USB ni Cathy Binag. Napaka-importante po yan. Sana po, dahil siya na po yung may hawak ng Blue Ribbon Committee, kayang-kaya niya pong pangunahan yan ni Attorney Senator Marcoleta, mga kababayan. Yan po mga kababayan na nakakalungkot dahil nga po sana at dito rin po ituloy po natin, inamin din po kasi ni Attorney Kapman na abogado po siya ng pamilya Marcos. Di po ba? Inamin din po eh. Kaya may conflict of interest kung titingnan po natin. At ang isa pang matindi, talaga palang lumalabas, ito, galing din po sa endorsement o sinasabi nga kung ito, si Attorney Kapman, kilala po ito ng mga Marcos, sino po ang magi-endorse o sino magsasabi na kunin mo yan? Si Attorney Kapman, Nicolas Kapman, sa Vice President. Di po ba? Yung pamilya rin. Di po ba? Baka nga umano si Senadora Amy Marcos pa ang nagsabi na yan na ang kunin mo, si Nicolas Kapman. Kaya nga po ang mga Pilipino nagtataka. Magmula po nung dumating at nakausap ni Senadora Amy Marcos, si Attorney Kapman sa Dahid, ay bigla na pong naiba. Naiba na po ang diskarte ni Attorney Kapman dito po sa pamamaraan kung paano niya ipagtatanggol ang dating Pangulong Duterte. Naghahanap na po siya ngayon ng sisi. Sinisisi na niya po ang mga supporters at ang mga tapat na tao, lalong-lalo po si Attorney Roque na hindi iwanan si dating Pangulong Duterte hanggang sa huli. Sinisisi pa ngayon. Kaya diyan ka magtataka kay Attorney Kapman. Malayong-malayo sa trabaho niya. Hindi niya trabaho ang manisi ng manisi. Ang trabaho niya, maghanap ng pamamaraan. Diba? Para maipagtanggol dito sa ICC na nakipagsabuatan sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa Pangulo. Ayon mismo yan kay Attorney Roque. Nakakalungkot po. Sana po, yung sinasabi rin po ni Maharlika, ni Attorney Roque, darating naman ang panahon na lalabas ang katotohanan at hindi tayo laging talo. Hindi po lagi silang panalo. Darating din po ang kawakasan nila. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, hintayin po natin yan. At syempre po, isama po natin sa mga panalangin ang kaligtasan po nila. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Napaka-importante po yan mga kabayan na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo sa kapahamakan mga kabayan. At sana rin po maisip din po ng ating Vice President Sara Duterte ang nangyayaring gulo dito po sa sitwasyon na ito. Mapag-aralan din po sana at makita ng Vice President ang tunay na pagkatao ni Attorney Nicolas Kapman. Sana po makita ng Vice President at mapag-aralan niya po. Dahil mahirap po ang sitwasyon kung meron kang abogado na doble kara. Tapos dati pang abogado ng mga Marcos. Tapos ang nagpakidnap sa'yo ay isang Marcos. Napakasakit po nun, mga kabayan. Para ka sinasaksak sa likod. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay.
sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po mga kabayan, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po. Thank you po si kay Jem Aris ng United Arab Emirates. Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, si Jovelyn Watanabe ng Japan, si Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Biahut 4531 ng Maistog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Bye-bye.